Ganyan nagsisimula ang araw namin sa Barangay Holy Spirit sa lungsod ng Quezon. Maganda ang gising. Masipag pumasok sa trabaho at sa eskwela ang mga residente. Masigla ang katawan dahil sa malinis na komunidad. Walang takot sa paligid dahil alam mong may nagbabantay. May malasakit kami sa aming kabarangay. May respeto at takot sa Diyos. Masarap ang pakiramdam kapag ganito nag-uumpisa ang araw mo sa iyong barangay. Pero, alam niyo ba kung ano ang pinagdaanan ng aming barangay bago ito naging modelong barangay sa buong Pilipinas? Alam niyo ba ang hirap at pagpupursigin ng aming punong barangay upang maiahon ito sa pagkakalugmok? Sinasakop noon na matandang balara ang buong lugar ng Holy Spirit. Malawak ang lupain, subalit matalahib at magubat. Bagamat may mga nakatira, ang mga residente noon walang elektrisidad o kuryente. Walang tubig. Lubak-lubak ang kalsada at napakaalikabok sa tag-araw. At kapag umuulan, maputik naman. Habang tumatakbo ang panahon, pasama ng pasama ang sitwasyon sa Barangay Holy Spirit. Dinadayo ng mga squatters, talamak ang droga. Higit sa lahat, kinatatakutan. Bakit? Dahil nakilala ang barangay bilang tapunan ng mga biktima ng krimen o yung mga salvage victims. At nang mamatay ang punong barangay ng Holy Spirit na si Fernando Alejos, pumalit sa kanya ang unang kagawad, na tila delubyo ang haharapin. Si Felicito Chito Alarcon Valmosina. Kung mahina ang iyong loob, baka sabihin mong wala nang kapag-apag-asa. Pero ako kasi, mas gusto ko yung may problema, maraming problema. Challenge sa akin yun eh. Doon ko maipakikita yung abilidad ko kung paano ba yung mga problema, lahat ay mabigyan ng solusyon. So, simula sa ni Barangay Hall ay wala kami. Isipin nyo, ni Barangay Hall ay wala. Umuupa kami sa gilid ng kalye. 700 pesos a month. Walang kalye na buo sa Barangay Holy Spirit. Lahat ng kalye, halos 90%, sira yan, putol. At bumabaha sa mga saan-saan lugar dyan. At walang kuryente. Kuralko ang tawag dito. Walang nawasa, walang tubig. Walang telepono. Ang mga eskwelahan dito nung araw, 110, 120 isang classroom. At natatandaan ko pa, unang pasyal ni Mayor Matay dito noon. Sa ilalim ng mangga, nag-aaral ang mga bata. Ang kutungan, kaliwa kanan. Dito, pag nagpapagawa ka ng bahay, nagpupukpo ka pa lang, pupuntahan ka na ng tanod, maglalagay ka 500, 1,000, 2,000, 3,000. Depende sa laki ng bahay. At dito nga, meron pa, piso per hollow block ang singil. Meron pa rin dito, sa Republic, inabutan ko, may checkpoint ang tanod. Titingnan yung resibo mo, 20% nung resibo mo, magbabayad ka. So, makikita mo yung kakulangan ng eskwelahan, kakulangan ng health center, kakulangan ng daycare center, lahat napag-iwanan. At doon nga sa 142 barangay, barangay huli ang tawag ko. Barangay Holy, pero barangay huli. Kasi nga, huli sa lahat eh. Huli sa development, napag-iwanan, lahat ng abusado halos nandito. At imbis na panghinaan ng loob, mas naging palaban si Kapitan Chito. Pagkalipas lang ng 3 buwan, nakagawa na ako ng paraan na magkaroon kami ng barangay hall. At bawat taon, yung barangay hall na yan, nanganak na ng nanganak yan, hanggang sa inabot na nga ng almost lahat ng mga building na ipinatayo namin dito ng barangay. Mga 17 structure yan, na makapagbibigay ng serbisyo sa tao. Kasabay yung pagbabago ng pag-uugali, yun ang ginawa ko. Reforma sa mga kaugalian ng mga staff ng barangay. Magbago kayo, magkakaroon tayo ng pagbabago dito sa pagpapatakbo ng barangay. Kung gusto niyo sumama sa akin, hindi ko kayo tatanggalin. Pero magreforma kayo. So yung standard ng serbisyo, sinikap kong itaas. Kahit na ang mga kasama natin ay walang maliit ang allowance, sabi ko sa kanila, pag pumasok ka sa barangay, serbisyo ang iniisip mo. Hindi trabaho sapagkat ang allowance dito ay hindi makabubuhay sa pamilya. Kasi nga, simula nung manungkulan din ako, walang Pasko, walang bagong taon, walang undas, walang mahal na araw.
24 oras bukas ang Barangay Holy Spirit sa pagbibigay ng serbisyo na umaaksyon. So simula ron sa pagbabago ng kaugalian ng mga nanunungkulan, yung pag-angat din ng barangay sa serbisyo. Dahil una sa kanyang pangarap ang maitaas din ang antas ng edukasyon at kalusugan sa kanyang nasasakupan, naitayo ang mga daycare center sa barangay kung saan libre ang gamit at pag-aaral ng mga bata. Nariyan din ang mga paaralang elementarya at sekundarya. At mga lupaing inilaban niya upang matayuan ng high school buildings at health center. Yung mga lupa na yan, kamukha noong high school namin, nakauna-unahan dito 4 years ago. Talagang pinakiusapan ko si Mayor Belmonte dyan na yung DPWH ay magbigay sa amin ng lupa. Awa ng Diyos, nung panahon ni Secretary Dato Manong, pinuntahan namin sa opisina ni Mayor yan. Pumayag. Nagkapirmahan kami na i-donate yung 1,500 square meters na yun ang kauna-unahang high school na naitayo. So, yun na yung panaginip ko na ang edukasyon ay maitaas. Kaya lang, yung unang mga taon, 3,800 ang estudyante. 20 classroom lang yun. Isipin mo yun. Hanggang sa sinikap kong mabili ni Mayor Belmonte yung property ni Tambunting. At nung mapakiusapan ko si Mayor Belmonte, binili niya yung 7,000 square meters. Tinayuan na naman ng isang high school building yon at isang super health center. So, unti-unti, yung mga elementary school building, mga 5 building na ang naibigay din dito ni Mayor Belmonte. So, yun ngayon, ang nakita kong ang maganda ng edukasyon ngayon sa Holy Spirit ay tumataas ang antas. Bukod dyan, naisaayos din ang mga dating lubak-lubak na kalsada. Nagkaroon ng supply ng tubig ang barangay. Ang mga squatters, pinagsikapan niya maging lehitimong residente ng Holy Spirit. Yung squatter, yung illegal na squatter, ginawa kong legal. Yan ang kauna-unahang panaginip ko na gusto kong matapos, sabi ko. Na ang squatter sa Holy Spirit sa ngayon ay kokonti na lang. From 21,000 families, ang naia-award na namin dito, yung may security of tenure, ay almost 18,000 na. So, 3,000 plus na lang ang matatawag mong illegal squatter dito. Pero yan ay patuloy pa rin naming sinusubaybayan para magkaroon ng mga fast tracking, para mapaliwanagan pa yung mga tao na nalalabuan ng pag-iisip. Kasi dito, maraming sindikato na claimant sa lupa. At yan ang mahirap banggain. Pero binangga ko lahat yan para sa kapakanan ng nakararami. Isa sa mga dating squatter, si Mang Josue Ginota. Mula sa probinsya ng Bacolod, nakipagsapalaran at nag-asawa sa Maynila. Sa Barangay Holy Spirit siya napadpad, subalit walang matitirahan. At habang lumalaki ang pamilya ni Mang Josue, hindi mawala ang takot sa dibdib na isang araw ay madedemolish ang kanyang bahay. Kaya't malaking pasasalamat niya kay Kapitan Chito sa pagmamalasakit nito sa kanila. Malinis at saka ito ay willing talaga na ibinta sa amin sa halaga na 700 pesos per square meter. Iyon ang kakayanan ng mahihirap. Kaya noon, nagkaisa na dito at nag-meeting na gano'n. Kaya yon ang iba namin ng mga membro dito, mayroon na silang sarili na tinatawag na sipyat ng titulo nito at saka mother title, hawak nila. Na nagpasirok sila para malaman ng tao na ang lupa na ito, willing talaga na ibibenta sa tao ng mga nangyayari dito. Sa lahat ng beneficiaries lang. Nawala ng takot namin kasi may nahawakan na kami na iyon ay batas na ginawa naman ng mga presidente na nakalipas at iyon sinunod naman ng mga tao. Dahil dito, binansaga na siyang Super Cap. Ang imposible, naging posible. At tinutukan din ni Super Cap Chito ang palala ng palalang peace and order sa Barangay Holy Spirit. Kabi-kabila ang krimen, riot at talamak na droga. Dito, binuo ang Barangay Security and Development Office o BSDO at pinagsama-samang volunteers na purok leaders, mga residente, homeowners at iba't ibang organisasyon. Lahat sila nagbabantay sa barangay sa loob ng 24 oras. Walang takot na rumiresponde sa inire-report na krimen, umaga man o gabi, sa tulong din ng pulis at militar. Yung peace and order, kung makikita nyo, ginawa kong aktibo ang lahat ng aking mga tao at nag-organize ako ng mga purok leaders.
yung mga presidente ng iba't ibang asosasyon. Nakatulong ko dyan araw-gabi. Sila yung inorganize ko, pinakiusapan ko na. Sabi ko sa kanila, hindi kayang bantayan ng barangay ang buong Holy Spirit. Ilang building ang binabantayan mo na eskwelahan? Ang dalawang elementary school ko lang, 13,000 ang estudyante dyan. Ang dalawang high school building, ang estudyante dyan ay nasa mga 5,000. So, dun lang sa dalawang public, ilang tao ang ginagamit mo para magbantay dyan? Kasi kung hindi mo babantayan, may nanongotong na dyan sa mga kabataan eh. Kaya kailangan, babantayan mo at tuturuan mo rin yung mga magulang na maging responsable sila sa kanilang mga anak. So, mula rin sa pagbabantay sa mga government facilities na yan, kasama lahat ng mga health center natin na yan, mga daycare center na yan, yung mga market, yung mga talipapa, yung mga terminal, babantayan mo yan, yung mga subdivision. At saka yung mga iba't ibang asosasyon dito na binubuo ng mahigit na 300 na homeowners association. So yung 300 homeowners association, sila yung katulong ko. Mga presidente ng asosasyon at mga purok leaders ang nagtityaga na magbabantay sa kanilang lugar. Na minimize namin actually lalo na doon sa ating mga kabataan na lagi nasa kalsada pag 10 oras ng gabi, na nagagawa natin ng paraan na yung mga nagkalat sa kalsada, naiiwasan nila yung mga nai-involve sila sa mga masasamang krimen sa community. Then yung mga snatchers, mga hold-uppers natin, actually sabi nga sa DILG, ang ating barangay ay talagang zero crime as of now because of this cooperation and coordination ng ating mga prop leaders and tanons. Without them, because sa kanila kami nakakakuha ng mga impormasyon, ng mga monitoring regarding doon sa mga streets time. And at the same time, sabihin na natin sila yung mata, sila yung tenga natin dyan sa area. Ang BSDO namin, 24 oras ang serbisyo. Ang pulis, 8 oras. Doon lang kitang-kita mo na, laki ng diferensya. Ang pulis, mas malaki ang sweldo, 12,000. Ang BSDO, regular, dadalawang po yun, 5,000. Sipin mo yun. Ang training ng BSDO, actual lang at saka yung mga seminar lang na ginagawa namin. Kakapiraso. So, kulang sa training, kulang sa pinag-aralan, kulang sa sweldo. Pero sa oras ng serbisyo, 24 oras. At pagdating sa accomplishment, hindi naman sa pinagmamalaki namin. Tingnan nyo ang record ng kapulisan. Station 6 saka Black Commander. Mas malaki ang accomplishment ng aking mga tanod. Kasama yung mga prop leader dyan at mga volunteer tanod. Kitang-kita mo na pag nagtutulungan talaga, walang imposible. At anumang gulo sa barangay ay pinagsisikapang maresolba sa hanay ng mga lupon tagapamayapa. Bilin nga ni Super Cap Chito sa kanila, walang papanigan. Lahat ay patas pagdating sa batas. Dapat hindi ka kumakampi dun sa kung sino man, kung respondent man o complainant. Pangalawa, dapat hindi ka nakikisawsaw dun sa pinagtatalunan nila o dun sa alitan nila. No? Pangatlo, kailangan marunong kang mag-minutes. Marunong kang mag-minutes. At kailangan din, alam mo yung mga simple batas ba? Like, kasi ang kaso iba-iba no? Meron sa palupa, yung nag-aagawan ng pwesto sa lupa. Meron na sa pagkakautang. May mga specialty na yung mga lupon, halimbawa, ang alitan tungkol sa palupa, binabato yun sa homeowner president na, kamukha ko, homeowner president din ako, more or less, alam mo yung mga policies tungkol sa palupa. Kailangan, aware ka, ano ba yung mga batas dyan. Ngayon, pagdating naman sa, halimbawa, mag-asawa na hindi magkasundo, binabato naman yun kadalasan sa aming lupon. Merong yung kaunti ng magpare para mas maganda ang counseling. Pag halimbawa naman mga criminal cases, meron kaming 2 lupon, SPO 4, SPO 3 Gibero at saka Dacumos.
pulis naman. Naging matinik din si Super Cop Chito sa pagsuyod sa mga negosyanteng pumapasok sa Barangay Holy Spirit. Ang obligasyon nilang pagbabayad ng buwis ay siniguro niya magagampanan ng mga ito. Dito na inilunsad ang programang Suyod Buwis. Katulad nga ho nito, ipapakita ko na year 2000, makikita ho natin dito ang barangay permit po ay nasa 190 lang ang kumukuha. Pero nung nag-start ho tayo ng suyod buwis, naging 489. So ilang percentage po ang itinaas noon. Yung para naman sa mga business establishment na kumukuha ng lisensya sa City Hall, yung noong year 2000, 210. Ito ho, napakalaki ng inakyat nung magsuyod na tayo. Naging 2,820. So dito ho sa graph na ito, makikita natin yung napakalaking pagbabago para sa mga kumukuha ng business permit. Ito ho ay inadapt po ng DILG at pinapatupad na rin po sa ibang barangay. So naging role model? Naging role model ho kami. Ang pagiging matigas ang loob, Action Man. Ang naging puhunan at pundasyon ni Super Cop Chito upang makuha ang tiwala ng kanyang nasasakupan. Sa pangalawang pagkakataon, sa pamamagitan ng landslide, 2 beses pa siyang naupo bilang punong barangay ng Holy Spirit. At sa pagkakataong ito, mas tumindi pa ang kanyang pangarap na maiangat ang komunidad. Kailangan lang talaga sa isang leader, yung may liderato ka, sinusunod ka, nauunawaan ka, naiintindihan ka. Kasi kung hindi ka naiintindihan, baliwala ang salita mo eh. At kailangan din sa isang leader, na isang kapitan, para kang sirang plaka. Turing mo kung minsan nga yung mga tao mo, ituring mo ka kung iyan ay isang bagong silang na sanggol. Na hanggang hindi tumatakbo at nakapagsasalita, huwag mong bibitawan. Ganyan ang aking pamamaraan na ginagawa sa aking mga tanod. Na talagang unti-unti, ini-educate mo, tinitraining mo, ino-orient mo, at sinasabi mo lagi, itaas nyo ang standard ng servisyo. Pataasin nyo pa yung nalalaman nyo. Huwag nyo sabihin na kung kayo ay hanggang dyan lang. Kahit na kayo basurero, kahit na kayo anuman na pinakamababa man kayong tao dito sa mundo, huwag nyo ikahiya. Dapat taas nyo kayo at sabihin nyo lagi na huwag lang. Driver ako, karpintero ako, basurero ako. Huwag yung basurero lang po. Dapat ganon. Yun yung mga lagi kong tinatakubili sa kanila. At sabi ko, maging magalang kayo. Sa pagpasok pa lang ng tao sa barangay, dapat magandang umaga po, magandang tanghali po, magandang gabi po. Para ang tao kako pagpasok sa opisina natin, hindi naasiwa. At sa kanyang panahon, itinuro niya sa kanyang kabarangay ang kahalagahan ng kalusugan na dapat nag-uumpisa sa tamang pagtatapon ng basura. Paano ko ba mabigyan ng serbisyo? Ang mayaman mahirap. So doon mo makikita na nung panahon naman na yun, na 1997, medyo may konting crisis sa basura. So sabi ko, maglakbay-aral ako sa Olongapo. Naglakbay-aral ako sa Olongapo, tinignan ko yung mga pamamaraan ni Dick Gordon doon, paano niya nadisiplina, paano niya napaganda ang pagkolekta, paano naging malinis ang kanyang syudad.